kaugnay nga dito sa mga nangyayari ngayon sa social media. At para pag-usapan nga itong binabangkit natin doon sa nadiskubre, no? Kahapon sa ginawang pagdinig mga kasama sa Senado, itong 764. Nasa linya po natin ngayon si Attorney Alvin Navarro, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Deputy Executive Director. Director Alvin, sir, good morning po. Good morning, sir. Good morning po. Opo. Lahat. Opo. Ito, binabanggit ko nga kasi kahapon doon sa ginawang hearing sa Senado, kaugnay doon sa nangyari noong June 22 sa Tacloban nang involved mga menor de edad. May nadiskubre sila na, attorney, na di umano posibleng miyembro ng online extremist group na 764 itong mga menor de edad. Kaya itong grupo ang posible ng hikayat para gumawa ng krimen. Okay, una, pag-usapan nga natin itong binabanggit na online extremist group na 764. Ano ba to, attorney? Ito po ay binuo ng ilang nakalilipas na taon. Para lang ho, ang tanging layon lang ho dito, magkanap ng gulo, manakit ng sarili o manakit ng kapwa, walang political ideology ho. Nagre-recruit ito ng mga minor de edad mula sa iba't ibang channel ng social media. So pwedeng sa online games at particular ho yung mga violent games. Opo. Lumabas ho kahapon doon sa pagdinig ng Senado, nandyan yung babanggitin ko na para rin sa kaalaman ng mga kababayan natin at para rin ho ma-alerto yung mga magulang. Tama po yun. Opo. Roblox, Gorbak, kahit na ho yung Minecraft. At maging kahit na yung iba't ibang social media ho, tinitingnan nila itong grupo na to, sino ba yung mga mare-recruit dito, sino yung pwedeng ma-isolate. Kadalasan yung mga nagkakaroon ng problema siguro sa bahay kasi pinoprofile ng grupo na to. Yung mga kabataan na vulnerable sa ganitong mga recruitment. Tapos ho, ang gagawin nila mula doon sa mga channel na yon, dadalhin na ho sa Discord, dadalhin sa Telegram, paunti-unti ho, pakikitaan ng mga content na patungkol sa violence at iba't iba pa hong kaugnay nito. Hanggang ma-recruit sila, magkakaroon ng initiation. Yung initiation ho, ire-require sila na halimbawa escalated ho kung pwedeng magbasag kayo ng ng bintana ng isang bahay. Tapos i-post ninyo, ipadala ninyo sa akin. Ganon. Tapos susunod, pasukin nyo na yung bahay. Magbasag kayo ng mas maraming bintana. Tapos susunod nung stage, pwedeng sabihin nila, magpakita kayo na nananakit kayo ng kapwa o kaya nagpapakita kayo ng brutality. So kaya ho, halimbawa, itong pangyayari sa Tacloban, naiugnay dito. Dahil yun lumilitaw, yun pong pamamaril ay escalated po na tasking. At ganun po Kaya nangyayari bakit to? Paano ho na nyo na, okay, ito'y posibleng parte ng initiation ng dalawa? Parang culmination, sir, yun Opo. Dahil yung kultura nila
sineselebrate po yung mga ganyang aktwasyon. Oho. Parang sa kanila, sa subculture po nila, bayani ka. Ikaw ang celebrity Okay. kapag na-attain mo po yung ganong status. Opo. Attorney, etong grupong 764, etong extremist group, online extremist group na 764, eto ba ay dito lamang sa Pilipinas o nasa labas ng bansa ito? International na grupo? Nasa labas po ng bansa. Mhm. At ito po ay isang alarming na po na sitwasyon Okay. dahil maging sa Amerika po ang US DOJ, ang US FBI po kumilos sila laban dito. In fact po nung mga nakaraang taon nahuli yung founder. Kaya nagkaroon na rin ng pagbabago doon sa leadership nila. Idineklara po nila ito na national threat. Ganon din po ang Canada. Oo. Dahil doon sa mga shooting. Okay. Opo. Halimbawa sa mga paaralan at ibang public places po. Opo. Okay. Pero yung mga miyembro nasa group chat dito sa Pinas pawang mga taga rito lang din. Bumubuo sila ng grupo. Parang ganoon sa Opo, isang bansa. Hindi salo-salo rito ng mga taga ibang bansa na kasama din sa group. Hindi po. Parang binubuo nila ng isang local group. Ganon din. Parang ganon yung sistema? Decentralized po. Okay. Highly decentralized. Oo. May mga tinatawag po tayong ganito po para rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Oho. Ang technical na termino po dito, para lang po kung sakaling lumitaw yung ganitong mga jargon ay maunawaan nila. Ang technical na termino dito ay nihilistic violent extremism po o NDE. Nihilistic dahil sa pananaw nila, walang kwenta po ang mga tao. O yung iba pang mga mahalagang bagay na kadalasang pinahalagan po ng komunidad. Nakatutok po sila doon sa self-harm, exploitation, saka violence po. Yun po. Kaya ang talagang mga tinatarget nito, yung nagkakaroon ng katulad ng nabanggit ko na, yung nagkakaroon na, yung mga vulnerable po, na pro-profile nila. Opo. Kapag nakita nila, halimbawa, may problema sa bahay yung isang bata, kahit, o kaya may mga mental health issues, nagiging loner, nagiging introvert, yun po yung pangunahin nilang pinupunterya. Opo, pero for recruitment. Opo, pero hindi ko sukat maisip kung bakit ang punteriya nila mga menor de edad. Dahil ito po yung mga edad na bukas sa mga suhestyon, madali pong mahikayat. Kita ninyo, sino ho ang mag-aakala? Di ho ba na isang 14, isang 15 anyos magsasagawa ho ng ganong kahindik-hindik na krimen? Correct, oo. Kaya ho maging handa tayo dito sa umuusbong na mga ganito talagang suliranin. Opo. Kaya nga ho yung ating mga law enforcement, kasama na rin yung iba't ibang ahensya. Kasi ho, hindi lang ho ito issue ng law enforcement. Merong kinalaman dito. Halimbawa, paano mo mas mapapalakas yung relasyon ng bata at ng magulang? Yung, di ba, relasyon sa sambahayan. Opo.
Siyempre, papasok din po dyan. Paano ho ba yung mga paano ba ho mapapangalagaan ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno yung ating mga kabataan? Ganun po. Opo. Nabanggit nyo, attorney, yung ano rito, role ng magulang, no? Hindi lang po Opo. ng pamahalaan at ng iba pang mga grupo. Now, para sa isang magulang na nakikinig ngayon, paano niya no malalaman na etong bata miyembro na pala ng isang o yung anak niya miyembro na pala ng isang online extremist group nitong 764. May mga ano po ba senyales na pupwedeng makita ng isang taong magulang o may mga pagbabago ba sa asal ng bata? Ganito po. Opo. Ang mga lumilitaw po na pattern ay nagiging loner yung bata. Mhm. Nagbababad, halimbawa, masyado sa mobile phone niya. Mhm. At siguro, mas mapapansin mo na mas nananahimik Mhm. sa sariling mundo niya. Mhm. Yun po yung mga outward appearance. Yun po yung mga panglabas na senyales na po pwede mong makita. Okay. Pero ang nais po sana naming bigyang diin dito, kailangan hong mas paigtingin ng magulang yun pong pagsubaybay sa mga anak nila. Mhm. Dahil po, lalong-lalo na ka po sa online na mundo. Mhm. Kailangan ho alam ng magulang ano ho yung mga sites na binibisita ng mga bata. Mhm. Oho. At yung mga laro po na pinupuntahan, yung mga nakakausap niya online, yun doon po Oo. na mas mainam. Kasi kapag may mga sinyales ng ganun, baka ho ang hirap ng i-reverse, di ba? Mhm. Kaya ho, yun yung direction naman natin, i-emphasize na doon pa lang sa pagbabantay at pagsubaybay, doon tayo mag-focus bilang mga magulang. Kasi sir, yun pong sitwasyon, halimbawa, nung isang bata na nag-viral, di ba? Na nakita nung nanay, yung bata, hinubad yung short Mhm. o nakahubad na. Tapos tumatalon-talon. Yun po ay kakatwa. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan. Tinanong nung nanay yung bata, ba't mo ginagawa yan? Ano yan, mami? That was my task Mhm. sa isang gaming platform. Diyos mio, ilang taon yung doon bata? sa ganon, mga less than 8 years old po. 8 years So, old? may yes, sir. 8 taong gulang? Bata. 8 taong gulang. 8 taong gulang. Diyos mio. Kaya po, Oo. So, mas mainam na po talaga na maging ituring natin talaga na heightened alarm oo. sa bahagi natin bago pa maging oo. huli ang lahat. Attorney Alvin, now, kung may Opo. mga nakita silang ganun na senyales o pagbabago sa kanilang mga anak, kasi sabi nga ni yung tita nga ng isa sa mga menor de edad na suspect doon sa barilan sa Tacloban, ang napansin daw nila parang naging introvert yung bata tahimik, gusto mapag-isa, tapos puro cellphone na lang ang hawak. Okay? Posible yun daw ang ang nakita nilang senyal. Oo. Mga kung sa sakit, mga sintomas 'yan. Ano yung unang dapat gawin ng magulang? At saan sila po pwedeng i-report? Opo, okay. Oo. Dahil yan po ay nangangailangan ng psychosocial intervention, ang mainam po na sangguniin ay yung ating local social welfare
sa ating sa level po ng local na pamahalaan. Oo. So meron po tayong local social welfare sa munisipyo. Mhm. Meron silang pamamaraan kung paano po kagyat na matutugunan yan. Kung sakaling nasa advanced stage naman, kumpiyansa po kami na yung local social welfare or yung pong social worker natin sa LGU ay makapagbibigay ng agarang rekomendasyon at payo po sa mga magulang. Oo. Well, sa panig naman ng gobyerno, bukod sa pagbaban dito sa ating bansa ng itong mga nabanggit na mga online game tulad ng Roblox, Minecraft at Gorbax, ano pa yung dapat gawin? Okay po. Linawin mo siguro natin yung patungkol doon sa outright ban para rin ho maging mulat yung ating mga kababayan. Mhm. At ganoon na rin po para rin naman fair, di ba, doon sa mga platform saka doon sa mga online gaming developers. Mhm. Ito pong pagbaban na ito, kailangang malaman po ng publiko at ng mga stakeholders na we do not lightly resort to this. Mhm. At totoo naman po, nakikipag-ugnayan tayo sa mga may kinalaman patungkol dito. Katulad halimbawa ng Google Play Store o maging yung mismong developer. Kinakausap po natin yan. Kasi ang napansin po namin, bagamat sinasabi nila merong age verification, di ba, sa mga laro nila, pag pinasok mo, magse-self-declare ka lang. So sasabihin mo lang, pag may tanong doon sa app, bago ka mag-download, 18 years old ka ba? Pag sinabi mong oo, pasok ka na. So wala hong mga measures na nailagay para humatiyak na yung mga tamang edad lang ang pwedeng pumasok sa game na yon. Pangalawa, kulang din po yung mga parental controls na kung saan dapat ay merong mga features po yung app na madaling naabisuhan yung mga magulang. Opo. Yung bang parent-friendly po. Opo. Na ganito dapat ang gawin ng mga magulang. O dapat magulang muna, lalo at menor de edad yung bata, at menor de edad yung sangkot, yung magda-download, maging friendly sa mga magulang yung features na magpapahintulot sa magulang na makontrol yung laro o makapagbigay po ng permiso. Opo. Wala yung mga yun. Opo. Kaya po ang ginawa natin, sa ngayon po, so ang ginawa ko natin, in-engage natin itong mga platforms na to. Opo. I-restrict nyo ang mga apps na yan kapag wala yung mga ganong features. Mhm. Yun po, Mhm. yun yung unang bahagi po ng sagot ko sa tanong ninyo. Opo, opo. Ngayon, yun pong ikalawang bahagi, para naman doon sa tuwirang tanong ninyo, ano po ang kailangan gawin? Opo, opo. Ah, Lalo na po sa inyo pong ahensya, attorney. Oo. Oo, kung hindi po ako nagkakamali, parte po ito ng mandato ninyo. Tama ho ba? Opo, opo. Opo, na Ang, para bumuo ng polisiya laban sa cybercrime. Opo. Ang kailangan po nating gawin, una po, kasi po, malawak po ang aspeto, hindi lang ito issue ng law enforcement. Mhm. Ito po ay issue ng paano natin mapapangalagaan ang ating mga kabataan sa harap po ng mga banta sa online world. Mhm. Kailangan ho nating pasimulan doon sa level po ng pamilya.
Mhm. Paano mo mapapalakas yan bilang institusyon na capable po na i-secure yung kapakanan ng kabataan patungkol sa mga apps na to. Mhm. So, kakailanganin mo po ng kampanya, information campaign Mhm. para sa mga magulang. Darating po yan sa eskwelahan. Dapat po bahagi ng curriculum Mhm. na na-educate po yung ating mga kabataan Mhm. patungkol po sa mga threat na ito Oho. at kung paano dapat tumugon. Opo, opo. At bahagi din po doon sa eskwelahan, tandaan ho natin, paglabas ng bata, yung real world risks naman na kanilang Oo. nasasagupa. Halimbawa, bullying. Oo. Di ba? Dapat po merong epektibo yung mekanismo po Oo. ng mga paaralan sa pagresolba. Mm. Hindi lang yung superficial Mm. na pag-address, di ba, doon sa sumbong ng bullying. Kasi minsan, Opo. na iisang tabi na lang yung ganong issue na hindi talaga nare-resolve. Kaya kailangan palakasin Mm. yung kakayahan ng mga nakatalagang guidance counselor na comprehensive yung kanilang pamamaraan Mm. sa pakikipagtulungan po ng magulang. So sa eskwelahan po yan. Mm. Ngayon, punta ho tayo sa mga ahensya ng gobyerno at sa private sector na bumubuo ng mga ganitong app. Mm. Kailangan magkaroon ng malinaw na rules paano mo mabibuild dun sa mga apps na yon yung mga child safety design and features. Mm. Mm. Dapat may mga standard na nakalatag. At susunod po, kailangang matukoy ng gobyerno at ng mga stakeholders ano ba ang mga responsibilidad naman ng mga platform, yung mga Play Store po. Mm. Ang tawag sa kanila yung mga app distribution service. Oo. Dito ka nagda-download, dito ka namimili Mm. at nagda-download ng mga app. Mm. Ano dapat yung mga features ng platform na nandoon para matiyak tayo na yung tamang pagtiyak ng edad ay naipapatupad. Mm. At yung mga parental controls ay nandyan. Yan Opo. po ay sa bahagi na ng app. Mm. Ang huli siguro ay doon na sa law enforcement. Opo, opo. Ang pananagutan ng law enforcement ay paigtingin pa Oo. yung pag-monitor sa mga ganitong grupo. At sa pinakamadaling panahon, Opo. mabuwag Mm. yung mga ganitong Well, komunidad opo. Well, o grupo Opo. na hindi mainam ang layon. Yun Opo. po. Opo. Pasensya na po, bumaba. okay, Pero okay lang po, attorney. Okay, nabanggit nyo po, itong mga hagbang na dapat gawin ay isa lang yung rito pakay para mabuwak no sa lalong madaling panahon itong grupo na Opo. nag-iimpluwensya Opo. rito sa mga menor de edad sa ating bansa at sa iba pang mga bansa. All right. Ang tanong ko po, gaano na ba kalala itong sitwasyon ngayon dito sa mga mga menor de edad na involved, kung totoo man yung sinasabi kahapon sa pagdinig na ang nakikita nila posible involved o na-impluwensya nitong grupong 764? Attorney. dalawang level po na titignan natin. Mm. Katulad ho ng nangyari sa Tacloban at lumabas nga po doon sa mga testimonya ng mga eksperto kahapon sa Senado, nagkalat ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Opo. Nagkaroon po ng pamamaril sa Tacloban. Nagkaroon ng pananaksak, di ba? Mm. Sa ibang school. Oo. At iba pa pong karahasan. Bagamat
ilang grupo lang, pero nakikita ho ninyo yung malawakang karahasan na naidudulot nito. Opo. So, ito po ay isang bagay na talagang hindi na simple. Mhm. So, ganun ang Yun po ang sitwasyon. assessment natin. Opo. Oo, ganun po ang Oo, sitwasyon. ibig sabihin, nakakabahala lang, malala na yan. Malala na po. Alright. Okay. Attorney, baka Yun po. may nais pa ho kayong maidagdag. Go ahead po. Siguro po, ang kailangan talagang gawin ay magsama-sama yung iba't ibang sektor po para ito po ay masugpo. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Ayun po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Attorney Alvin Navarro.